may emergency, saka lang pwede na mag-participate online. Ano po? Senator Sherwin, magandang umaga po sa inyo. Morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Opo, siguro, kagaya ng tanong natin kay Senator Erwin kanina, may statement naman pong minorya. Ano po? Pero dapat nila ipaliwanag bakit umabot sa pag-walk out. At sumali ka rin, Senator Sherwin, sa walkout. Oo, Alvin, dahil meron tayong mga patakaran, mga rules na sinusundan. At malinaw kagabi na hindi nasundan yung proseso at pinipilit na magbotohan kahit na yung proseso ay hindi nasundan. At doon kami hindi sumasang-ayon dahil kaya nga tayo may proseso para malinaw yung pagdadaanan ng isang pag-aamenda ng rules o ng aming patakaran. Pero bakit ho ba pinipilit na pwedeng makaparticipate online ang isang senador? Dati-dati ang higpit po ninyo sa attendance dyan sa Senado, kailangan physically present, hindi ho ba? Tama, napakahigpit talaga dahil ultimo pag late ka, minamarkahan ka. Tama. Pag absent ka, minamarkahan ka. At nung pandemya, pinayagan naman na magkaroon ng remote o teleconferencing dahil pandemya, no? Dahil naka-lockdown lahat. Pero ang gusto ng majority, i-amend itong rules na ito at payagan ang mga senador kahit wala sa building, kahit hindi natin alam kung nasaan, ay payagan mag-attend ng session at bumoto pa. No? Na yan ay hindi rin kami pumapayag. So what is wrong with that? Ayan, let me play devil's advocate, sabihin ng taga-mayorya. Ano ang problema dun? What is the problem if we allow our colleague, an elected senator, to participate online? Pag titignan natin yung konteksto, Alvin, may mga kasamahan tayo na hindi na mahanap ngayon, katulad ni Senator Bato na nagtatago. At dahil nagtatago siya, mapapayagan siya ngayon na mag-participate at bumoto pa. At hindi yan ang diwa ng pag nagkakaroon tayo ng session. Kaya mahigpit yung ating attendance. Tama ka, mahigpit yung ating attendance. At by tradition, dapat talagang physically nasa session ang isang senador para pag-usapan yung mga ganitong mga issues. So paano Kaya po? nakikita namin na ginagawa ito para ma-accommodate yung mga senador na wala sa session at ina-accommodate yung mga senador na hindi mahanap. Opo. So paano po mangyayari sa Lunes? Ano po? Kasi sa Lunes may session po ulit kayo. Ngayon wala dahil holiday. Ano po? Papasok ulit kayo. Magkakaroon po ng quorum pag pumasok kayong 11. Ngayon kasi pag 12 sila, kasi 12 lang sila, di ba? Wala si Bato eh. Wala silang quorum din. Correct. Ang pinakamagandang to move forward ay una-una sundan yung proseso. Pag-usapan natin, kasi collegial body kami Alvin. Ibig sabihin, dapat pinag-uusapan ng ganito. At in the past, nakita ko, kahit hindi kami nagkaka-agree, naghahanap ng solusyon o compromise para hindi umabot sa ganitong sitwasyon. Kaya, ang pinakamaganda to move forward, pag-usapan ng majority at minority, yung ganitong una-una pag-usapan yung proseso at pangalawa pag-usapan yung konsepto na i-amenda. Opo, pero are you also open, is the minority also open to a compromise? Kumbaga pag-usapan natin sa Lunes, pero igigiit pa rin namin kung kami nasa mayorya at pagbotohan natin, edi pag nagbotohan at may quorum, talo kayo. Ang importante mapag-usapan to no? Kasi kahapon talagang hindi na pag-usapan, nandun ako binigay nilang sa amin yung proposed na amendment at ang proseso kasi dapat pumunta ito sa committee, di ba? Doon sa committee pag-uusapan yan, doon sa committee pagdedebatehan yan, sa committee pa lang magkakaroon na ng pag-uusap. At pagtapos pag-usapan sa committee, ibabalik lang sa plenaryo. Hindi nangyari yun Kaya kahapon nagkagulatan na meron palang ganyan na pag-uusapan nung gabing yun. Kaya mas maganda sundan na lang yung proseso, ibigay sa committee at tingnan kung ano yung mapag-uusapan doon. At in the past naman nakikita ko na pag-uusapan lahat
maghahanap ng compromise kung anong maganda. Ibig sabihin, Senator, hindi dapat indispensable sa inyo na yan ay dumaan sa Committee on Rules. I-refer ng Committee on Rules sa plenary, pagdebatehan natin sa plenary before we finally decide on what to do. Correct. Kasi yan naman yung naging action eh. Kung titignan natin yung May 11, sinabi ay i-refer sa Committee on Rules. At pagdating sa Committee on Rules, based on our own rules, magkakaroon ng report. Pag nagkaroon ng report, ay tsaka nating pag-usapan sa plenaryo. So yun ang proseso. That's the process. Apo. So parang Ang problema, hindi pa nga nako-constituting Committee on Rules eh. Exactly. Wala pang permanent na chairman, wala pang permanent na members. At dahil may minority rin doon, dahil halos kalahati ng Senado minority, dapat may kalahati ng rules ay minority rin. Walang ganun eh. Please educate us. So sa Monday, halimbawa lang, masalang ulit, ano po, di may quorum na yun dahil nandun kayo. Ang kailangan para maipasa yung amendment sa rules, mayorya lang nang nandun sa session hall. Correct. Dapat majority. Sa mga ganitong ordinary motions, majority of the senators present ang kakailanganin. Opo. So, ibig sabihin nun, halimbawa lang, nandun kayong 11 at tinutulan nyo. Halimbawa lang po, nandun din silang 12 at pinoto naman nila, inuphold nila, panalo sila. Parang ganon. Parang ganon. Parang ganon ang mangyayari. Okay. Pero gaya ng sinabi ko nga, in the past, ang nagiging takbo ay pinag-uusapan to ng mabuti. Hindi talaga naman nag-agree sa marami, pero dapat pag-usapan. Tingnan kung anong compromise, tingnan kung anong pwedeng maiayos doon. Which means na yan ay trabaho actually ng liderato, ano? Pag magaling yung leader, kayang-kaya mong, likausap tayo. Kasi sa panahon ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano, ito factual naman po, ano po? Parang ang gulo-gulo, Senator. Parang ang daming issue, ang daming ganap na parang maligalig ang kanyang liderato. I don't know kung yan din yung naobserbahan mo. Well, isa mga ganitong issues kailangan talaga pag-usapan, Alvin eh. Nakita ko, no, as much as possible nga, pag makikita mo, as much as possible, kung may mga issues na talagang sensitibo, pinag-uusapan muna bago pagbobotohan. Dahil pag pinagbobotohan, nagkakaroon rin ng minsan nagkakaroon ng alitan. So yun ang iniiwasan din dahil collegial body kami. Kung kaya, as much as possible, ay mapag-usapan ng mga issue. So the way forward is pag-usapan na lang. Opo. At kung hindi mag-agree, maghanap ng compromise. Opo. I guess alam mo na kung saan patutungo ang tanong ko. Ano po, yung tungkol sa liderato ng Senado, meron pa rin po bang mga attempts na palitan ng liderato ng Senado, Senator Sherwin, at isa nga po kayo sa pinupush na kayo ang manguna dyan? Alvin, ang sagot ko pa rin ay balik tayo sa trabaho. Ang importante ay mapag-usapan na natin itong mga mahalagang batas. Dapat nga magbibigay ako ng privilege speech kahapon on report ng Protect Committee at kung ano yung mga rekomendasyon na implement na, ano pa yung mga rekomendasyon na hindi pa na-implement. Kaso lang nga hindi na tuloy dahil nga na ubusin oras namin dito sa issue na ito. So ako, paniniwala ko, balik na tayo sa trabaho para ma-address natin yung mga issues na hinaharap natin lahat. Opo, tinan mo itong si Makati Business Club Chairman Ed Chua. Nakamonitor sa atin, Senator Sherwin. Sabi niya, good morning Alvin, yung mga US Senators nga cannot vote remotely. Yung mga senador sa Amerika, Senator Sherwin, physical presence daw is required. I don't know that for a fact. Tama ba yun? Tama. Actually, the whole world, sa buong mundo, ang diwa ng ganitong pagtitipon o legislative body ay talagang physically na nagtitipon-tipon, physically nagdedebate, physically nag-uusap, at physically nagkakaroon rin ng solusyon o consensus. Nangyari lang naman tong teleconference dahil sa pandemya. Kung wala yung pandemya, tuloy-tuloy pa rin physically. At napakahigpit kahit na, nakita ko nga in the past, kahit na may sakit ang senador, hindi talaga pinapayagan mag-teleconference. May mga nakita akong instances na talaga na nag-leave na lang kaysa mag-teleconference. So, ang diwa talaga ng ganitong legislative body ay mag-physically magtipon-tipon.
So paano yun? Ang objective nyo ay pagandahin, pabanguhin man lang kahit papano ang imahe ng Senado. Pero parang opposite po yung nangyayari, pasama ng pasama. Meron na namang bago kahapon, hindi po maganda. Lalong nalulugmok yung imahe ng Senado, Senator Sherwin. Well, yan talaga ang trabaho namin lahat bilang mga senador. Hindi lang the Senate President, Senate President Pro Tempore, Majority, Minority. Trabaho ng bawat isang senador na tuloy-tuloy pagandahin ang imahe ng Senado. Trabaho ko yan. No? At kaya nga sa mga ganitong issues ay dapat pag-usapan mabuti, maghanap ng solusyon. Kaya nga mayroon kaming caucus. No? Nagko-caucus muna, pag-usapan yan. At kung talagang ayaw ng marami, then ayaw ng marami. Kaysa sa floor na nagkakaroon ng ganito at nagkakaroon ng pilitan, ay magkakaroon talaga tayo ng ganitong mga pag-walkout o ganitong mga hindi magagandang nangyayari. Senator Sherwin, bigyan mo nga ako kahit konti, yung kamo dapat privilege speech mo kaugnay sa Protect. Kasi syempre energy reporter ako, kailangan mga istorya ko yan eh. Correct. Ano ba dapat ang rekomendasyon, ano ba dapat ang laman ng privilege speech mo kahit patikim lang? Actually, ang nakikita ng mga maraming ekonomista, kahit kami mga in-house studies namin, na ang inflation ay patuloy na tataas yan in the next few months. Kaya importante ngayon, mabantayan natin mabuti yung purchasing power ng mga pinakamahihirap natin mga kababayan. Kung hindi, marami talagang yung tinatawag nating near poor na magiging poor at maraming mga kababayan tayo na mahirapan dahil dito sa inflation. So dapat mabantayan natin mabuti ito. At isa sa mga recommendation namin ay magdagdagan yung tinatawag namin top-up o yung tulong sa mga pinakamahirap natin mga kababayan. Yun yung isa sa mga recommendation namin moving forward dahil ang magiging issue natin in the next, nakikita ko, 2 to 3 months ay inflation. Opo. So dagdag na tulong para sa... Yes, at tuloy pa rin yung aming panawagan sa ERC na wag taasan yung kuryente ng isang bugso. Ang ERC, ang electricity ay regulated industry yan. At ang ERC may kapangyarihan na i-staggered o gawin pa konti-konti yung pagtaas ng presyo ng kuryente. Huwag isasabay ngayon dahil tumataas na naman ang presyo ng langis. Mukhang lagot tayo dyan kasi may serye ng red alert at yellow alert. Ang katumbas po nun increase sa June billing. Correct. Kaya itong mga red alert, dulot yan ng yung mga unplanned outages. Maraming unplanned outages na dapat rin tignan mabuti ng ERC dahil nakita natin every summer nagkakaroon ganito na lang. At dapat makita rin at maimbestigahan itong mga unplanned outages dahil nakakasama rin ito sa supply. At alam natin, pag walang supply, tumataas ang presyo sa wholesale market. Thank you. Maraming salamat, Senator. Mabuhay po kayo dyan sa Senado, ha? Thank you po. Thank you. Mabuhay ka si Senator Sherwin Gatchalian, miyembro po ng Senate Minority Bloc at isa din po sa mga nag-walkout. Napanood mo ba yung walkout? Napanood ko. Oo.